Good morning guys! Andito ko sa loob ng hospital. Mahina lang ang boses ko kasi apat kami dito sa loob. Ayan o, may dextrose. Iniintay ko yung pagkain ko dyan. Nakakainip sa loob ng hospital. Grabe. Puro turok, turok, turok. Sana lumabas na ako guys. First time ko lang na ospital ng Japan sa 28 years ko dito. Ayan. May TV. Kailang bibili ka ng card para sa TV. Ayan, sa harap ng ospital mayroong department store. Tuwing maga naglakad-lakad ako dyan sa harap ng pintuan na yan, sa harap ng bintana. Ayan. Sobrang nakakainip dyan. Ah, yan naman yung tanghalian ko. May saging. Basta bawat kain may itlog. Healthy lagi pagkain. Meron akong katabi dyan, sobrang ingay. Matanda at saka yung isang sa gilid ko. Pwede naman magsulo, kaya lang sulong kwarto, kaya lang ang mahal. Nasa 3,000 o 2,500 ang isang araw. Sa kwarto lang yun. Iba pa yung mga gamot-gamot. Ayan, pinalitan yung yung cover ng bed. Tapos, chichikin yung sa gallstone ko, sa gallbladder ko. Ayan, kakain na naman. Kain, tulog, kain, tulog. Basta bawat kain, meron talaga silang itlog na may gulay, kalabasa. Seven days ako na-confine dyan. Kaya sobrang inip na inip.
Good morning guys. Lalabas na ako sa hospital. Habang iniintay ko yung sundo ko, eto merong event dito sa tapat ng hospital sa may supermarket, department store. Ito guys. Iniintay ko lang yung sundo ko. Ang tagal-tagal. Isang oras pa. Ngayon Saturday. Ayun, may event sila. Kanina pa mga 1 hour na yan sila dyan. Gusto ko na nga mag-bus pa uwi. Ngayon Saturday. Ayun, may event sila. Kanina pa mga 1 hour na yan sila dyan. Gusto ko na nga mag-bus pa uwi. Dito ako sa baba guys. Hinihintay ko yung sundo ko. Ang tagal-tagal. Isang oras na ako dito. Dito ako sa Saturday kasi ngayon. Kaya alam mo yung hospital dito sa Japan pag Saturday, Sunday. Wala silang bukas. Pero may doktor siyempre para sa emergency ba. Nangangati na yung ilong ko sa mask. Hindi kasi pwede dito sa ospital pag wala kang mask. Kaya nasa tapat ako ng Family Mart sa convenience store. Mayroon silang mga puno-puno, yung fake na puno. Ayan. Super laki nitong Red Cross dito sa Japan. Dito sa lugar namin. Ayan. Ayan yung elevator. Dito lang sa likod. Tatlo dito sa harap ko. Sa atin kasi hindi ko alam kung pag Saturday, Sunday, kung ano, may ano ba, may bukas ba ganyan. Dito, Saturday, Sunday, wala talagang sarado talaga sila. Bumili ako ng card na halagang 380. 24 hours mo gagamitin yun para sa TV. Tapos ngayon, yung nagamit ko lang ay nasa 12 hours lang. May natirang 9 hours. Pag sinuli mo, maraming mga siburichi ba? Ganyan, 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 ganyan. May balik na bariya din. Ang ginawa ko, binigay ko sa nurse para siya lang magsauli. Edi sa kanya na yung bariya. Halagang ano din yun. 38, 38. Mas 150 mahigit din. Grabe yung nangyari sa akin. Yung gallbladder kung tawagin. Bigla na lang sumakit yung balakang ko at saka yung tagiliran ng puson ko. Yung pala, nagka-infection na siya. Tapos, nilagnat ako ng 40. Grabe init ng katawan ko, pero lamig na lamig ako. Kahit tatlong malalaking kumot pinatong sa akin, talagang nilamig ako. Tapos, sa sobrang lamig, nangitim na ako. Nagpanik na yung asawa ko. Kasi nag-infection na ang sa loob ng ano ko eh. Iyon, tinurukan ako ng pababa muna sa lagnat. Pagkatapos, saka pa, may nilagay sila ng gamot na kulay dilaw, maliit lang na ano. Lahat gamot na yon na tinuturok sa dextrose, hindi pwedeng inumin.
4 na dextrose yung nakakabit sa akin. Puro turok, 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 turok. Ang problema, hindi nila ako makitaan ng ugat ba. Kaya doon sa pinakamasakit na parte doon tinutusok yung karayom. Magagaling naman dito eh. First time ko lang ma-confine dito sa loob ng 30 years ko sa Japan. Tapos, ano, di, pauwi dapat ako ng Pilipinas. Na-postpone yun. Ay, nanghingi naman ako ng doctor certificate para ma-refund yung perang ticket, lahat. May bayad din yun, toke. Ayun. Basta bigla na lang siyang ano talaga, yung sumakit yung, pero before yon parang sumasakit-sakit na yung balakang ko. Yung balakang ko yung kaliwa. Para akala ko naman yung ano lang, nagbubuhat ako ng mabigat kasi ano na kami, nagjujumbi kami sa mga, para sa palayan ba. Nag-prepare na kami, buhat dito, buhat doon, eh namatay yung biyanan ko, di ba? Na lalaki, marami akong sinusunog, mga mabigat na bagay, ginigiba na bed para sunugin, ganyan yan. Akala ko yun lang kasi masakit yung balakang ko kaliwa. Tapos biglang sumakit yung puson ko kaliwa. Sabi ko, lo, bakit ganun biglang? Tapos ano, tumawag ako sa asawa ko. Parang dead ma siya kasi hindi siya sanay sa ganito ko eh. Sabi ko, pangalawang tawag ko, sabi ko, pag hindi ka pumunta rito sa kwarto ko, nakapajama pa ako nun, pag hindi ka pumunta sa kwarto ko, magtatanghali na eh. Tatawag ako mismo ng ambulance. Tatawag ako mismo ng ambulance kasi hindi ko na talaga kaya. Tapos buti na lang pumunta siya nakasimangot. Pumunta siya nakasimangot. Tapos sabi niya, ano, tatawag na ka ambulance. Sabi ko, wag na, dali mo na ako sa doktor. Di, payuko na ako paglalakad. Sa third floor ako, payuko na ako sa paglalakad. Pababa. Tapos nandun na, dinala ko sa hospital malapit sa amin. Malaki din naman yung hospital malapit sa amin. Pagdating doon, Saturday yun eh, nilapatan lang din ako ng ano, ng dextrose, ganyan-ganyan. Tapos taas pa rin lagnat ko, mga 39 yung lagnat ko. Tapos ngayon, siguro naka isang oras ako doon, pahiga. Ni-reserve nila ako dito sa pinakamalaking hospital dito sa lugar ko, Red Cross Hospital. Tapos din dinala ko, eh syempre pagdating doon, hindi rin ambulance kasi ayaw ko din. Kasi parang feeling ko pag ambulance isasakay ka, parang talagang 60-60, hindi 50-50. Tapos pagdating dito, marami ding ano, mga pasyente. May nabukulan, may nasugatan. Siyempre, yun ang unahin nila. Tapos ang ginawa, sobrang sakit talaga. Humiga na ako sa upuan. Nag-iisa akong humiga talaga sa upuan kasi grabe sakit ng puson ko. Tapos ngayon, mababait talaga yung mga doktor dito at saka mga nurse. Sabi niya, gusto mo humiga sa bed? Sabi ko, sige. Higa ako kasi wala akong kumot, walang tuwalya, wala. Basta nakamedyas lang ako, nakapajama lang ako. Tapos pinahiga ko. Tapos yun na nga, tinira ko doon sa sobrang lamig-lamig na naramdaman ko. Tapos pagising ko ba, nasa magandang bed na ako. Tapos nurse nang kausap ko, sabi niya sa akin, yung asawa mo umuwi na kanina 11:30 ng gabi. Wala na akong alam, groggy na ako sa tinurok na gamot. Basta umuwi na rin asawa ko. Sunday na yun guys. Sunday na yun. Tapos, parang may mga doktor, mga bata pa, nurse, mga bata pa rin, 20 plus pa lang yung mga nurse. Pagkatapos guys, Monday na, ayan na, nag-umpisa na sila, kuha ng dugo dito, kuha ng dugo doon, examine sa ihi, lahat, pinasok ako sa MRI, mga ganun-ganun.
Ayun, nakaano ako, naka 7 days kasi pumasok ako ano eh, Saturday, labas din ako ng Saturday. Ayun, okay naman. Follow-up check-up ko sa May 25. Okay naman na. Siyempre, pag lalabas ka ng ospital, parang nandyan pa yung nahihilo ka. Yung lagnat, ay yung BP ko pa ay ano, 166, 156. Pero okay lang, hindi naman ako nahilo. Yun. Yung, wala na nga, pinasok ulit ako sa MRI. Tinadtad-tadtad yung tiyan ko kung nandoon pa yung mga bato na tinutunaw, naririnig ko lang sa dalawang doktor na yung dilaw kong mga bato daw, naging maitim na. Tapos tinatanong ako, grabe ang sakit talaga. Nung unang ano ng gamot, siguro sabi nila tumutunaw daw. Grabe ang sakit. Tapos, tiningnan nila wala na, nangingitim na. Follow-up check-up ko sa May 25, pero mayroon namang gamot na pang 7 days. Inumin ko daw yun. Malaking gamot dito eh, pero tiisin ko, magaling lang ako. Papunta na raw yung magsusundo sa akin. Malayo pa yun, siguro mga 40 minutes pa yun. Pero nandito naman ako, okay lang. Parang airport yung hospital na to kasi yung mga pasyente, yung mga nagbibisita, may mga daladalang luggage. Ako bag lang kasi bawat punta ng asawa ko, inuuwi niya yung duming mga damit ko kasi t-shirt lang naman saka underwear lang naman. Dito kasi may damit na araw-araw ka binibigyan ng damit, towel, kumpleto dito sa ano, kumpleto dito sa pilyo. Pag pwede ka mag-shower, pwede. May shampoo na sila. Kumpleto na sila lahat dito. Ano, sabi sa akin kanina, ano, pwede ka nang lumabas. Sabi ko na, paano yung bayaran? Yung pangbayad pa. Sabi niya, ipapadala na lang daw yung bill doon sa bahay. Tapos, babayaran na kahit sa bangko, ano. Hindi ko alam kung magkano kasi naka-insured naman ako dito. Kukwento ko sa inyo da guys kung magkano. Kung tanong ko sa asawa ko kung magkano ang binayad niya. Ayan, di ba? Walang tao, di ba? Sarado.